roon. Tayo po ngayon ay tayo mag-aaral sa salita po ng Panginoon. At ang ating pong teksto ngayon ay matatagpuan po natin sa Matthew 7, chapter 24, chapter 7, verse 24 to 29. Akin pong babasahin. At ang nagat po ay sa bato o sa buhanginan. Sabi po, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may hahalin tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan namang malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nagtayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay may tulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas at bumaha at binayo ng malakas na hangin ang kanyang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katuroang ito sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So, mapapansin po natin sa ating pag-aaral sa oras na ito po ay ang aral at paliwanag po ng ating teksto na ating binasa. Sabi po sa verse 24 to 25, sabi nga po doon na ang pagiging matalino at pagtatayo ng tao sa bato ay ang mga nakikinig at sumusunod sa mga aral ni Jesus ay tulad sa isang matalinong tao na nagtayo sa bahay sa ibabaw ng bato. At pinapakita nito ang kalagahan ng matibay na pundasyon sa ating buhay espiritual. Ang pundasyon nito ay ang pagsunod at pagtitiwala sa mga salita ng Panginoon. Tunay naman po, saan po pa tayo kukuha? O saan po ba tayo mayayayan tulad ng isang tao? Kung ito'y makikitaan po natin na nasa matibay na nagtayo sa pundasyon. Yun nga po sabi ng salita na ang nakakagawa lang po noon ay ang mga sumusunod sa mga salita ng Panginoon at nagtitiwala dito. Sabi nga po na sa pagdating ng mga pagsubok at tunos ng buhay, tulad po sa literal po, ulan, baha o hangin na po, ang bahay na nakatayo sa bato ay hindi nagigiba. Ibig sabihin, ang taong may matibay na pananampalataya matibay na pananampalataya, yun lang po ang ang sumusunod at makakatagal sa mga hamon ng buhay. Tunay naman po, salamat po sa mga kapatid po natin na nagpatotoo. Tunay po na nakita naman po natin kung paano po sila pinagtibay ng mga pinagdadaanan nila sa buhay. Nakita naman po natin sa buhay po nila ni Ma'am Bernardino po, nakita na po naman po natin kung paano po siya pinaprotektahan ni Lord sa kanyang pagdadalang tao,
at gano'n din po binibigyan siya ng lakas. Bagamat siya may nagdadalang tao, nakita po natin ang kasipagan niya, no? At ang siyempre po, sa atin po na bilang nanay din, bilang babae, alam naman po natin yung pagdadalang tao ay maselan. Yun po. Yung lakas ng anak na nasa tiyan natin, sa atin mo din po kumukuha ng ano yan, resistensya. Kaya kung minsan kinukulang po tayo ng mga sa tulog, ayun, may bumababa po talaga sa atin, may manghina. Gaya po na po nung nabanggit po ni Ma'am Beverly, glory to God naman po, 2 point something lang po pala yung kulang para maging ma-normalize po yung ano po niya, no, hemoglobin niya. So, no, yung ano po, yung sa dugo niya. So, glory to God po, no, sa ganun din po sa mga kapatid po natin, kung narinig ko nga po ang bawat isa, at ako po'y sabi ko nga po, tunay nga po, pagka wala kang pundasyon sa Panginoon, wala kang pagtitiwala at pakikinig, ano po, gaya na pong ginagawa po natin ngayon sa ating gawain, no? Kahit nasa ibang bansa po sila at may mga trabaho sila na talagang pagod na pagod po talaga sila, yung mga OFW po nating mga kapatid, no? Maging po si Ma'am Nina na bagamat na siya may may karamdaman, no? May epilepsy, tapos na ano pa, mild stroke pa. Pero tingnan niyo po ang bawat isa, no? Kung paano po sila kumapit, kung paano po sila na nagtiwala sa Panginoon, na ibig sabihin po sila nagtatag na ng kanilang pundasyon sa bato, nang ibig sabihin kumapit po sila sa ating Panginoong Hesus, na nakita po naman po natin na kung paano po sila pinagtibay ng Panginoon at sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon, ano man pong unos na dumadating sa kanila, financial man po yan, kalusugan man yan po, o sa family man po yan, family problem man po, pero still pa rin po, nandyan pa rin po yung mga kapatid natin. Nakita po natin ang kanilang katatagan at pananalig po nila sa ating Panginoon, no? So, yun po yung para sa akin po, yun po yung nakita ko po na mga mabubuting halimbawa kung ang isang tao ay nananalig sa Panginoon, no po, kahit anong bayuin man siya ng bagyo ng buhay, hangin na malakas, na problema, no po, no, kaya matatag pa rin sila. Nagpatunay ang mga ating mga kapatid na sila Ma'am Brenda, si Ma'am Eleonora, no, mga OFW po ang mga kapatid natin ito. Na gano'n din po na yun, kahit malayo po sila, sa pamamagitan ng kanilang pananalig at pananalangin at pundasyon nila ay nasa ating Panginoon, yun, no, ang pagkilos po ng Panginoon sa kanila, na yun nga po, na-evangelize pa po daw yung mga family nila. Doon yung husband din po niya, may problema po siya. Pero nakita po naman po natin sa ating mga kapatid na nagpatotoo sa oras na ito, na sila ay larawan na matibay na ang pundasyon nila sa ating Panginoon. Ano po? Kaya maraming salamat po sa mga buhay niyo po, mga kapatid ko na nag-testimony. Dito naman po tayo, darako naman po tayo sa ating pangalawa. Kung sa una ay pagiging matalino, pangalawa naman po, ito naman po ang kabaligtaran naman po ng ating pinag-aaralan, yung pagiging mangmang. Ano po? Shelo, kumain na, may manok doon. May nagtayo po kanin. sa buhong yan. Ibig po sabihin po nito, na para po sa akin, namumuhay pa rin po sila sa nakilala nga po nila ang Panginoon, o nakinig na sila, pero namumuhay pa rin po sila, no? Sabi po dito, ang mga nakinig ngunit hindi sumusunod sa mga aral ni Jesus ay nahantulad sa isang mangmang na tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ang buhanginan ay simbolo ng kahinaan at kawalan ng matibay na pundasyon. Pagdating ng mga pagsubok, ang mga bahay na nakatayo sa buhanginan ay madaling magigiba. Pinapakita nito na ang taong walang tunay na pananampalataya at hindi sumusunod sa Diyos ay madaling matitinag ng mga problema at mga pagsubok. Tama naman po, no? Yun po, dumadating, pag wala tayong pundasyon kay Lord, lalo na po,
pinakinggan mo, madalas po natin nakirinig halos pagpapaalala at ang pagtuturo po ng ating Panginoon ay dinadaan niya po sa mga parables, kung saan ay madaling matutunan, no po. May mga kaparaanan po ng ang ating Panginoong Hesus kung paano po niya tayo abutin, kung paano po niya ipaliwanag sa atin ang halimbawa, no po, na ating pagdadaan, na ating mararating o ating mararanasan kung tayo po'y hiwalay sa Kanya, no po. Yan, nadadala tayo ng mga problema. Marami po. Kung sabi ko nga po, sinearch ko po yung uri ng buhangin. No po. Ito po pala bato din. Kaya lang, maliliit siya. Kung makikita niyo po, buhaghag, hiwa-hiwalay, pag hinawakan, lalo na pag tuyo yan. Para po sa akin, para po yan yung mga parang mga idolatry pa rin po yan. Yung hindi po dun sa mga hindi lang po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyoson, kundi minsan po sa sarili po natin. Yung Diyos po natin, yung sarili natin, yung lalo na pag dumadating po yung problema, gumagawa po tayo agad ng pansariling kaparaanan. Tapos hanggang sa mapagod ka na, hindi mo na alam kung saan ka manguutang o saan ka kukuha ng lakas o saan ka paghahanap ng iyong pangangailangan. Laging nahuhuli po ang Panginoon. So yun po, no, yun po yun po yung hindi maganda na kumbaga na tayo po'y hiwalay sa Panginoon. Nagiging mahina po talaga tayo, lalo na kung hindi po natin, kung pinapakinggan nga lang po natin ang kanyang salita at hindi naman po ito natin isinasapamuhay. Ano po? Tayo po talaga ay laging alam naman po ang ating katawan, ay ang ating flesh ay talagang mahina. Ano po? Na kung saan ay pag tayo po hiwalay sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa talaga. Talagang babagsak at babagsak po tayo. Sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 22 to 23, sabi po, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya nyo lamang ang iyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sinusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin lang sa salamin. Tunay naman po, no? Kumbaga po, mga kapatid, alam naman po natin, no, pag tayo po hiwalay sa ating Panginoon, kung ano-ano na po yung mga pumapasok at mabagabag sa atin. Sabi nga po ng mga kapatid po natin na nag-testimony, no, makikita mo, laging sentro po si Lord sa buhay nila. Maririnig mo, glory to God, thanks be to God, salamat sa Panginoon, di po ba? Matibay na po kasi sa kanilang pundasyon sa ating Panginoon. Kaya, at isa pa ay minsan po ang kakakibat at ang kasama po ng isang mangmang na nagtayo sa buhanginan, yun po, yung kadalasan po dyan ay yung po pagiging katamaran po, no? Hindi lang po sa katamaran na paghahanap buhay, kundi po sa pakikinig at lalo na po sa pagbabasa ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Po. Pag tayo po talaga ay tayo po'y masipag sa pakikinig sa salita ng Panginoon, gaya po ng mga ganitong gawain po natin, no? Ako po talaga namin ko na bless po ako lagi sa mga ganitong gawain po natin, no? Ang dami ko pong natututunan, ang dami ko pong na-experience na at kahit desire ko lang po talaga is sumali sa mga ganitong gawain ay niloob po ni Lord na hindi lang po dito or sino mga kakilala ko po dito po sa amin o sa church po namin, na magbigay po ng testimony na patunay ang Panginoon ay talagang Diyos na buhay. No po, siya po yung nagiging sandigan po natin, siya po yung pundasyon natin, na kahit ano man po dumating na
problema po sa atin, ay meron po tayong Diyos na sinasandigan at may Diyos tayong na nalalapitan at kinakapitan na po. Kaya purihin po ang Diyos at salamat po sa mga ganitong gawain, no? Lalo po kaya po nawa po ay sa kabila po ng kabalaan po ng buhay sa buhay po natin, huwag po natin kaligtaan yung mga gawain ng Panginoon, lalo na po yung huwag nating kaligtaan ang pagbulay-bulay ng kanyang salita na nandun po sa Josue chapter 1 verse 8 na po, no, na tayo pagtatagumpayin ng Panginoon at anuman pong laban ng ating buhay ay tayo po itutulungan ng Diyos. Ano po? Ito naman dito sa verse 26 po yun, 27 po yun yung nabanggit ko na pagiging yun po yung first po doon ng pagiging mangmang. Ano po? Sa verse 28 to 29 naman po, sabi po dito, ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagtuturo ni Jesus sa atin. Po, no? At nasabi nga po, napahanga ang mga tao sa pagtuturo ni Jesus dahil itinuturo niya ito sa may kapangyarihan at otoridad. Hindi tulad ng mga eskriba na pinapakita nito ang mga salita ng eskriba na pinapakita nito na ang mga salita at aral ni Jesus ay may malalim na kapangyarihan at tunay na nagbibigay ng gabay sa tamang pamumuhay. Amen po, no? At tunay po na sabi nga po ang salita po ng Panginoon ay parang tabak po, no? Na may kapangyarihan. Ibig sabihin po na hindi po literal na tabak na yun, masasaktan ka. Pero masasaktan ka yung para po siyang sabi ko nga narinig ko na po dati ito na yung po, para daw po para po siyang sibat na nakakagamot po talaga. Ibig sabihin ang ano po, no, sibat-sabat siya nakakagamot. Yung sabihin po noon, matalas po at may may kapangyarihan. Pag siya dumaloy sa ating puso, sa ating isipan at yung nga po nung pag narinig po natin at ito'y ating naisipang muhay, ibig sabihin po ito'y dumaloy sa atin. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay tinanggap po natin at isinunod ito. So, sabi po dito naman po tayo sa paglalapat sa araw-araw nating buhay, no po? Sabi po dito, ang pagsunod sa mga aral ni Jesus, hindi kahit tayo na hindi lamang makinig, kundi sa buhay ang mga aral ni Jesus. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng aksyon. No, yun nga po, no? Aksyon, yung sa buhay po natin araw-araw, yung may nababago po sa atin, no? At lalo na po yung sa ating pakikinig, no po, ay kayo nabubuhayan po tayo, lumalakas po ang ating espiritu at ang ating pakikiisa sa ating Panginoon ay tayo po ay lagi po nagkakaroon po tayo ng eagerness po sa pakikinig ng kanyang salita at maging tayo hanggang sa tayo po talaga ay babaguhin ng Panginoon. At ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangailangan nga po ng aksyon at pagbabago ng ating mapamumuhay. Kaya nga po sabi po dito, pagtibayin ng pananampalataya, ang mga pagsubok sa buhay hindi maiwasan. Nga po tunay po na hindi natin maiwasan ng mga pagsubok sa buhay, ngunit kung ang ating pananampalataya ay matibay at nakatayo sa mga salita ng Diyos, tayo ay makakapanatili. Amen po. At ang pagkilala po sa kapangyarihan ni Jesus ay dapat po natin kilalanin natin ang kapangyarihan at otoridad niya na sa ating buhay ay magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga aral at magdala sa atin ng tamang landas. Tunay naman po na ang salita po ng Panginoon ay siyang makapagpabago po sa atin. No? Siyang magbibigay po sa atin ng landas sa ikabubuti po natin dahil ang nais po ng Panginoon, ang lahat na nais niya po sa atin ay sa ating ikabubuti.
So, sa ating pong pagtatapos, sabi po dito, ang kabuuan po ng Matthew 7:24-29 ay nagtuturo ng kahalagahan ng pakikinig at pagsunod sa mga salita ni Jesus at ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya bilang pundasyon ng ating buhay espiritual. Yun po, no? At, so, hanggang doon na lang po mga kapatid, nawa po ay nakapagbigay po ng aral ang aking muna i-share at pasensya na po, kinakabahan po talaga ako kanina. Pero glory to God po, no, nawa po yung i-share ko po ng mabuti ito at ang naging tayo po patuloy na magpatuloy sa mga gawain po natin at hindi lang po tayo tagapakinig lamang, kundi tayo po tagasunod din at idaan din po natin sa ating pagkilos at ganun din po sa ating pamumuhay araw-araw na lumayo at ilayo sa ang ating sarili sa mga takot na dumadating sa atin, ano man po mga gustong gumambala sa atin. Pero kung tayo po ay nasa pundasyon na po ng ating Panginoon at kumakapit po tayo sa salita po niya, sa mga pangako niya, ay tayo po ay magiging magaang po ang ating buhay dahil kasama po natin ang Diyos sa ating araw-araw na buhay. So yun lang po at maraming salamat po sa bawat isa. Amen po.